Ika-25 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita si Poopy Cloudpisser. Nang magulat ang ating bida nang may mapansin ito na sinabi niya na saglit lamang daw. Ano daw yon? Na makikita ang parang imahe ng tao sa likod ni Poopy Cloudpisser. Na naiinis ang ating bida na sinabi nito na yon daw ba ay kaluluwa ng patay na tao. Na sinabi sa kanya ni Jiang Huang na tama daw siya dyan. At ito daw ay mga kaluluwa ng mga pinatay niya. Isa daw siyang napakasama at malupit na babae. Na makikita ang mga kaluluwang umiiyak. Na naiinis na sinabi ng ating bida na pati mga bata nandoon din daw. Na sinabi ni Jiang Huang na tama, meron nga. Habang nangigigil sa inis ang ating bida ay sinabi sa kwento na sa Unbreakable Celestial Masters Immortal Art. Ang tao daw ang sentro at ugat ng sining. Ang ibang mga nag-aaral daw ay purong nag-aaral ng tao, habang ang iba ay tinutuklas ito sa pamamagitan ng martial arts, at may mga sumusubok makamtan ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga multo at demonyo. Sinabi pa sa kwento na makikita ang mukha niyang nagagalit. Na ang Unbreakable Celestial Masters Immortal Art ay isang banal na sining na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng tao. Kaya't masasabi na si Song Wumuon ay nakamit ang soul vision sa pamamagitan ng ibang pamamaraan. Siyempre, hindi siya formal na tinuruan, at hindi pa niya ganap na na-develop ang aspeto ng sining na iyon. Siya ay nananatiling medyo hindi bihasa. Pero kaya pa rin niyang makakita. Na nagulat si Jiang Huang nang ang ating bida ay mabilis na sumugod. Na ito ay sumisigaw habang hawak ang espadang may enerhiya. Sinabi sa kanya ni Poopy Cloudpisser na siya ay malapit na sa kanya na ito daw ay ang Northern Ice Storm. Na makikita ang mata nito na sinabi pa niya na ikaw na mapangahas na bata. At ibinaba ang kanyang hawak na pamaypay. At itinira niya sa ating bida na nagawa nitong patalsikin siya. Na siya ay napatilapon sa kahoy na ito ay naputol na nakatingin lang sa kanya si Jiang Huang at si Wumon. Na mabilis na. Pinuntahan agad siya ni Wukang na sinisigaw na brother. Na sinabi naman ni Jiang Huang na ano sa tingin mo, Bloody Cloud Empress. Magaling siya, hindi ba? Na nasugatan niya pala ito sa noo. Na nagulat ito na sinabi na nasugatan daw pala niya siya gamit lang ang blade key. Nang ganun kabilis. Na ang sugat na ginawa ng ating bida sa kanya ay unti-unting naghihilom. Na makikita ang mata nito na sinabi na ang batang iyon. Naglakas loob pa daw siyang galitin. Na nakangiti naman si Jiang Huang na sinabi nito na pinapagaling daw niya ang mga sugat niya. Talagang kamangha-mangha daw ang potensyal niya. At nalampasan na daw ba niya ang limitasyon ng isang tao. Dagdag pa niya na kung ganun sige. Simulan na natin ito, ikaw na munting tuta. Natumugon ito sa kanya na sinabi na sino daw ba yung batang paslit. Na nainis naman si Jiang Huang na sinabi sa kanya na ha. Binabaliwala mo ba ako? Na sinabi pa ni Jiang Huang na bueno, kahit ano pa. Mukhang naging aso ka na nila matapos mong maging kalaban ng murim. Na sumugod ito na sinabi pa na huwag na tayong mag-aksaya ng oras pa, simulan na natin. Na sumugod din ito na sinabi na Baek Sangwon papatayin ko kayong lahat. At makikita ang langit na sinasabi ni Wukang na brother. Na inalalayan niya ito at sinabi sa ating bida na kung ayos lang daw ba siya. Na tumugon ito na sinabi na ayos lang daw naman siya. Na pinagmamasdan siya ng kanyang kapatid habang naglalabas ng enerhiya. Na makikita ang ating bida na nasasaktan sa pagpapagaling ng tinamo niyang pinsala. At pagkatapos ay nagulat ang kanyang kapatid habang huminga ng malalim ang ating bida na sinabi pa niya na teka, ano daw ito? Pinapagaling daw ba niya ang sarili niya gamit ang panloob na enerhiya? Na tumingin ito sa kanyang kapatid at sinabi na Wukang. Wala daw siyang oras para magpaliwanag ngayon. Na biglang sinabi sa kanilang isip ni Jiang Huang na siya na daw ang bahala sa Bloody Cloud Empress, kaya silang dalawa na daw ang humarap sa mga goons. Mawawala na ang convoy kung hindi daw sila magmadali. Na napasabi si Wukang na yun daw ay boses ng kanilang lolo. Na sinabi naman ng ating bida na buwisit. Tinatarget daw nila ang convoy. Na mabilis silang tumakbo papunta sa convoy. Na sinabi pa ng ating bida na magmadali na daw sila Wukang. Na tumugon ito na okay sige. Makikita ang langit na mapapakinggan ang sigaw ng sakit ng mga tao sa convoy. Sinabi nito habang pinapaslang ang mga ito na ang Bloody Cloud Empress ang haharap sa Palm Emperor, kaya malapit na daw yung dalawang bata na yon.
Na nakita si Lady Yeon na sinabi pa ng mga ito na maganda daw ang isang ito. Hindi daw niya inasahan na makakakita ng ganitong kaganda sa isang hindi kaaya-ayang convoy. Na nakahandusay naman sa lupa si Jo na napapasabi na masama daw ito. Na sinabi pa ng isang guons na walang biro. Sa tingin daw niya, magkakaroon sila ng kasiyahan sa kanya pagkatapos nilang patayin ang lahat. Na nakatingin ang dalawa kay Lady Yeon na mukhang manyak na nakadila pa ang isa na sinabi na magandang idea. At sa tingin daw niya, magugustuhan din ito ng leader. Na sinabi naman ng isa na huwag na daw siyang pumalag at sumama na lang daw siya sa kanila. Nagagalit na sinabi ni Lady Yeon na mga hayop kayo. Sino daw ba sila? At bakit daw ba ginagawa nila ito sa kanila? Na sinabi naman ni Jo huwag na huwag daw nilang tangkaing hawakan siya. Na tinadyakan siya nito na sinabi na ikaw na matandang walang silbi. Tahol daw siya ng tahol. Hindi daw naman siya marunong mangagat. Na itinaas ang kamay nito na sinabi pa na huwag daw nila siyang pahirapan ng sugat. Mas mabuti pang putulin daw ang mga daan ng kinya. Na naiinis na tumungong nakapikit si Lady Yeon na sinabi niya sa kanyang sarili na buwisit. Wala daw siyang magawa. Na biglang dumating ang ating bida na sinigaw nito na huwag daw niyang hawakan ng maruming niyang kamay sa kanya. Na pinutol niya ang braso nito. Na ikinagulat ni Lady Yeon makikita ang kamay nito sa lupa na naputol. At pagkatapos ito ay mabilis na. Dumistansya ito sa kanya. At sinabi na ang kanyang braso daw. Na sinabi ng kasama nito na sino daw ba siya. At pagkatapos ay sinabi nito na napangiti na siya daw pala ay isa sa dalawang bata. Na sinabi naman ng isa na ang batang iyan daw ay pinutol ang kamay niya. Papatayin daw niya siya. Na naiinis naman ang ating bida na sinabi sa kanila na mga tarantado kayo. Na makikita ang likod niya na napasabi si Lady Yeon na Songwoo-mon. Na nanlaki ang mata ng ating bida na sinabi na ang dami na daw nilang pinatay na mga tao. Nakita niya ang dalawa na sinabi niya sa isip ang pangalan nito na Mr. Moon. Mr. Cheon. Sila daw ay tagadala lang ng mga bag hindi mga warriors. At lahat daw sila ay mababait. May malasakit na mga tao. Nagalit pa niyang sinabi na hindi daw sila mga tao. Kayong mga salot, may karapatan daw ba silang pumatay? Natumawa naman ang isang ito na sinabi sa kanya na hindi daw nila siya naririnig little boy. Na sinabi naman ng isa na ang lakas daw ng loob niyang putulin ang braso niya. Ngayon, puputulin daw niya lahat ng mga galamay niya. Habang galit pa rin ang ating bida, ay sinabi ni Lady Yeon sa kanya na woman ang mga taong ito daw ay malalakas. Dagdag pa niya na baka mamatay daw siya. At hindi daw siya kabilang sa kanila, kaya hindi na daw niya kailangang ipagsapalaran ang buhay niya. Natumugon ang ating bida na hindi. Dagdag pa niya na ano daw man ang mangyari. Inarkila daw siya ng convoy na ito. At lahat daw ng mga napatay, sila daw ang mga kasamahan niya. Na nagulat naman si Lady Yeon sa kanyang narinig. At pagkatapos ay mabilis na sumugod ang ating bida na sinabi pa niya na hindi daw niya sila mapapatawad. Na biglang isang kamay ang tumagos sa isang katawan. Na tiningnan ni Bloody Cloud Empress si Jiang Huang. Na makikita ang muka nito na sinabi na Palm Emperor Baeksang Moon. Tila yata ang edad daw niya ay nakahabol na sa kanya. Na makikita ang muka ni Jiang Huang sa sinabi nito na Bloody Cloud Empress ikaw. At dito na po nagtatapos ang ika-25 kabanata.